Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Webes ng umaga mga Lods. At grabe mga news natin ngayon mga Lodi. Nako, sabi sa inyo, meron pala tayong war na hindi natin nalalaman mga idol between big boys mga Lods, no? So marami tayong news ngayon mga idol. Bawi tayo kasi kagabi hindi tayo nakapag-update. Medyo nahatak ako kagabi mga Lodi at umaga na rin ako nakauwi mga idol. So babawi tayo ngayon mga Lods sa ating balita mga idol. So kapit lang kayo dyan ha. At bago magumpisa ang ating balita, alam nyo na mga Lods, palike lang ng ating video. No, like nyo na agad mga Lodi kasi syempre, di ba? Pagka pindot nyo pa lang ng video, like nyo na. Tapos, sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, balita, no, global and crypto news, subscribe na kayo sa ating channel. Okay, okay, let's go. Bago ang lahat, punta muna tayo sa ating chart na ayaw pa rin tamaan ang ating 50% technique. Ayan ha. So, nakaset ako dito mga lods eh. Once na tamaan to, automatic may papa actually hindi diyan dito banda yun sa akin. Ayan yung ayan. Ayan, dyan sa range na yan, once na bumaba siya dyan, automatic, maglulong ako, puposition ako ng long. No, waiting lang tayo mga idol, okay? Okay, okay, okay. So, ayan, mag-update muna tayo mga loads, no, ng ating mga balita ngayong araw. Umpisahan natin dito sa YGG kasi medyo hindi ko na nadadalaw yung YGG eh. Minsan na lang nating dalawin, no? The Philippines is bidding farewell to mobile dead zone. Nako, wala na raw tayong mga dead zone. Lalo na, alam nyo, minsan mararanasan mo yung mga dead zone kapag umakit kayo ng bundok, di ba? Pag nag-hiking kayo, minsan sa probinsya, di ba? Meron mga dead zone doon, walang signal. Di ba? The Department of Information and Communication Technology o yung DICT has highlighted a landmark partnership between Globe Telecom and Starlink. Nako, mukhang maganda to. Making the country the first in Southeast Asia and second in Asia to adopt direct to cell, tama ba? DTC satellite service. This innovative technology lets ordinary LTE compatible smartphones connect directly to Starlink mga idol, no? Constellations of over 650 low Earth orbit satellite functioning as a cell tower in space. So ayan. So ibig sabihin mga lodi, makikipag-partner daw yung Globe at yung Globe sa Starlink para kasi natandaan niyo yung news natin, ewan ko kahapon yun, yung merong nag-live sa Antarctica, 'di ba? Dapat dead zone na raw, walang signal doon, 'di ba? Pero nag-live siya. Nakita natin yung video nung nakita yung ice wall. 'Di ba? Nag-live siya at ang gamit niya noon is Starlink at napakaganda ng live niya, 'di ba? Wala man lang laglag, wala man lang hindi man lang nagkakaroon ng hang. Talagang tuloy-tuloy yung kanyang live stream. So, ang ganda nun mga Lodi. At kung may pag-partner daw yung Globe. Nako, sa akin kasi, mas maganda, puro na lang eh. No, wag nahaluan ng Globe tsaka Smart. Parang pag hinaluan ng Globe tsaka Smart, nako, mukhang, delicates na naman mga Pinoy dito eh. Pero sige, tignan natin kung ano mangyayari mga Lods. Pero syempre good news yan. Imagine wala na mga dead zone sa Pilipinas, di ba? Ang dami pa namang island sa Philippines. Di ba? So meron talaga mga pupuntahan mo na walang signal. So ngayon wala na yon. Wala nang lugar na walang signal. Laging meron na. Kung sakaling mangyayari to mga idol, no? Which is napaka-good siya. Although, alam niyo sa totoo lang mga Lods, kahit naman kung nandun talaga kayo sa dead zone area, bumili lang kayo ng Starlink okay na yun mga Lods. Kaya lang, mahal nga lang yung Starlink. Di ba? So, pero kung gusto nyo talaga, yun ang mangyayari. Pero ngayon, magkakaroon na ng partnership yung Globe at Starlink. Siyempre, pag nangyari yan mga Lodi, siguro, magiging accessible na sa atin. Kasi sabi nga natin, medyo mahal yung Starlink. So, kung papartner na sila ng Globe, makokontrol ng Globe yung gig na ibibigay sa'yo.
Depende sa ibabayad mo. 1,500 ka monthly o ano ka lang, 100 Mbps. May mga ganun yun, may mga ganun eh. Hindi ko alam eh. Wala akong masyadong alam sa ganun eh. Pero may mga Mbps yan eh, di ba? So, ganun. Kung gusto mo mas mabilis, mag-upgrade ka ng account mo. Mas mahal yung bayad mo. Ganun yung mangyayari sa Globe. So, ito naman. Binance added 4,225 Bitcoin. And then, nabalitaan na pala natin to. Ito yung gusto kong ibalita talaga dito. YouTube star Mr. Beast, no? His holding company Beast Industry has acquired Step, a fintech startup providing banking service for teenagers. Tanyan mga lods. Step has previously raised nearly 500 million from celebrity investors like Stephen Curry, Justin Timberlake. The move aligns with Mr. Beast's 2025 trademark filings for financial services and potential crypto exchange, while the acquisitions focuses on financial education and teen-focused mobile banking. The move positions the creator to offer payment processing and digital asset services to his massive audience of over 400 million subscribers. Grabe, no? Sobrang lupit ni Mr. Beast. Alam nyo kung bakit, mga Lodi? Kasi Mr. Beast managed to expand his empire in a really bizarre way. No, grabe, sobrang yaman na ni Mr. Beast, mga Lods. He started as a YouTuber and became the number one. Then launched his chocolate, which is yung ano pangalan ng chocolate ni Mr. Beast, Kuy? Feastable. Oh, ayan. Which is now everywhere na din, no? Meron nakabili kami nito ni Bunso sa ano eh. Nila kuya sa ano sa Robinsons. Basta sa Robinsons ano. Supermarket. Ayan. Tapos then his own burger restaurant, 'di ba? Yung Beast Burger. Ano pa? Then he launched a mobile carrier service called Beast Mobile. Ito wala pa ata sa atin ito. Hindi ko lang ngayon ko lang nalaman na meron siyang Beast Mobile eh. And let's not forget his entertainment city that built in Riyadh. Mapapanood niyan mga Lodi yung Beast game sa Prime. Yan, mapapanood namin yan dito sa bahay eh. Yung Prime, no? Prime na, 'di ba, may Netflix, Disney, Prime, ganun. Ano pa ba iba? Basta 'yun. So, yung Beast game maganda yan, mga Lodi. Malupit yung mga ano nila diyan. And his latest big move, ito na nga, no, yung he bought the app Step, which is a financial app aimed at teenagers and young people. For your information, this app is already successful and its valuation is close to $1 billion na. Grabe. This guy is expanding into businesses in an absolutely insane way. Grabe, no? Kaya natutulog pa kaya to si Mr. Beast, mga idol? No? Kasi parang nangyayari sa kanya, talagang puro trabaho na lang siya, no? Kumbaga, sobrang dami na ng pera niya, pero trabaho pa rin siya ng trabaho. Di ba? Kumbaga, parang kahit na hindi na siya magtrabaho, hindi niya na maubos yung pera niya. Doon pa lang sa Beast Game, mga Lodi, pag napanood yung Beast Game, ang dami na agad na Guinness Book of World Record na break doon, mga Lodi, sa Beast Game. Nung pinapanood namin yun, ayan, no, ayan, ang unang-una pa lang dyan, yung pinakamaraming sumali. Tapos, pinakamaraming ilaw na ginamit sa isang game. Pinakamalaking premyo na nangyari sa isang game. Pinakamaraming na disqualified sa isang game, sa game show. Ayan, no, ang dami niya, no. Pinakamaraming LED na ginamit. Ayun, nabanggit ko na pala. Basta, maraming dito. Marami silang na-break na Guinness Book of World Record dito lang sa game na to. Mga lods, ang lapit niyan. Yung Beast game na yan. So, ayan. Ayan yung unang news natin. So, dito na tayo. So, there is a war going on right now. Grabe to, mga idol. Nako, daily hits tayo dito. Eto mga lods ako, nag-aalala ako
hindi sa Ripple at sa XRP. Nag-aalala ako sa ibang coins, mga lods, pagdating sa ganito. No? Sabi dito, there is a war going on right now. And most people aren't paying attention to it, sabi, no? A war between American banks and crypto companies. Mga idol, no? Ito, kakamiting lang nila nung nakaraan, di ba? Hindi sila nagkasundo. Today, there were discussions at the White House between both sides to reach an agreement only yields for stablecoins. They haven't reached an agreement yet, and the banks have imposed even stricter restriction than before. The banks are pushing to ban stablecoin yields on platforms inside the United States. Ayun yung gusto ng banks, nakaban yung yield. And to completely strike the entire DeFi sector because it threatens American banks and pulls trillions of dollars in deposits away from them. No? So parang lugi daw yung bangko kasi doon. American banks offer very low yields, no? While crypto platforms offer around 10%. This is catastrophic for the banks. Most likely, in the end, the banks will win against them. Mga idol, in the end, the banks will win against them because they have absolutely and terrifying influence, and this will definitely destroy the entire DeFi sector. Since most of the market liquidity comes from an American market. That's why the price of Bitcoin today was directly affected the moment they announced that no agreement had been reached. No, ito mga idol, sa akin lang to Bakit? Sa akin lang to, siguro pwedeng mali tayo, no. Ang pinoproblema kasi dito mga idol, yung percent, no, na APY ba tawag doon? Alam nyo mga Lodi, mas inaalala nyo pa ba yun kesa mag-pump yung market kapag napasa yung yung Clarity Act, mga Lods? 'Di ba? But masyado nilang inaano yun, yung yielding, mga Lods, no? Yung percent na yan. Kasi yung sa American banks maliit lang Actually mga nasa 3, mo kung malaki na yung 3 o 2%. Ang gusto kasi ng crypto 10%, mga idol. Kasi para sa akin, kung gusto nyo kumita, mga Lodi, dapat gold yung binibili nyo, gold. 'Di ba? Doon kayo mag-yield. Pero kung dahil lang diyan mawawala yung chance na maipasa yung batas, that I don't know, siguro may mas malalim na reason. Pero para sa akin, kung ito lang yung choke point, yung stablecoin yield, mga idol, parang ang ano niyan, mga lods, isasalang-alang mo ba yung kikitain mo sa porsyento lang na yan? Napakaganda ng batas na yun, tapos mawawala lang dahil dyan sa percent na yan. Kung gusto mo ng percent na malaki nga, dapat sa gold ka na lang. 'Di ba? Ayun yung sa akin dito, mga idol Pero sa tingin ko, mas may mga malaking reason kung bakit parang sobrang big deal niyan, mga Lodi, no? Pero sana wag nilang hayaan na yung na yan ayun yung tumapos at hindi matuloy yung bill na para sa buong mismong crypto space. 'Di ba? Ayun lang sa akin mga lods, no? Kasi ito oo, sa tingin ko maraming gagamit niyang stablecoin yield pag naipasa yan. Pero sa tingin ko hindi naman lahat magaganyan 'Di ba? Oo, magandang magandang tawag dito. Isang bahagi na maganda 'yan kung mapasa yan sa batas. Pero sa tingin ko hindi naman lahat gagamit niyan o mag-yield. 'Di ba? Paano yung gusto lang na talagang magkaroon ng clarity? 'Di ba? So ayun yung sa akin. Kayo, anong niyo diyan? Tapos ito pa yung mangyayari sa March 1. Malapit na yan, mga Lodi, 50 days from now. Matatanggal na si Trump. An important question is now being raised in Washington and in the major decision-making capitals. Will Trump complete his presidential term, which end in 2028? The question is of great importance because the matter relates to the vote in Congress on March 31 upcoming, meaning in about 50 days.
magkakaroon sila ng botohan dyan, mga idol. No? The Democrats need just 2 votes kasi parang ang nangyari, mga idol, majority kasi dapat depende kung ilan yung nandun sa mismong lugar na yun. Marami kasi yung mga Congress tsaka mga senators Hindi ko alam sino yung mga boboto. Pero parang ang nangyari, kulang na lang ng 2 votes, no? Para magkaroon ng majority na ma-impeach si Trump, mga lods, no? Ayun yung parang nakita natin diyan. The Democrats need just 2 votes to oust Trump from his presidential position. So, will the Democrats be able to convince 2 members of Congress to vote with them to remove President Trump? The answer is in 50 days, mga lodi. So, imagine mga lodi. Pero marami kasi sa comments sa issue na to, marami nagsasabi ng kalokohan yan, hindi mangyayari. Hindi papayagan ni Trump yan, sisiguraduhin niya na hindi siya matatanggal. Pero dahil sa nag-aalala siya, ibig sabihin mayroong chance na pwedeng mangyari yon. Imagine ganito. Matanggal si Trump, mga lods. Na? Siyempre, pag natanggal si Trump, sino papalit? Si J.D. Vance. Diba? So, hindi natin alam. Kasi ako, kung inisip ko agad niyan, pag natanggal si Trump, paano na yung mga ina-point niya ng mga crypto guys? Si Scott Bessent, si Paul Atkins, diba? Si Howard Lutnick. Di ko alam kung crypto yun si Howard Lutnick Na-involved din sa sa JE Diba? So, hindi natin sure kung ano mangyayari. Baka mamaya, kapag tanggal ni Trump, biglang mapalitan din yung mga crypto guys. We don't know. 'Di ba? So mawawala na naman tayo sa align, mga lodi. Kaya nga sabi ko, pwede na siya matanggal basta may pasa yung Clarity Act mga idol, kasi batas na 'yun. 'Di ba? So kung papatagalin pa nila yung batas na 'yan, decades na, mga lodi. Nako, bahala na kayo kasi pag kunyari natanggal si Trump, di na pasa yung Clarity Act, asahan nyo na hindi gaganda yung market natin. At pag hindi gumanda yung market natin, dahil nasisisihin nyo na, marami na namang sisisihin yung mga content creator. No? Kala ko ba, ganito ganyan. Yari tayo sa inyo, mga brad. Patay tayo sa inyo pag gaganyan. So, hintayin natin kung ano mangyayari, okay? Imagine ito mga lads Sabi dito, mga idol, coincidence ba tong nangyari na to? 4 months since the lightning pardon, yung pinardonan si Sisi. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi si Trump ang nagpardon kay Sisi, kundi yung dalawa niyang sutoy na baby, yung dalawa niyang sutoy na anak. Di ba? The stablecoin USD1, which is reported to be related to the Trump family, is said to have approximately 87% of its supply on Binance. Is this just coincidence, mga idol, no? So ang malamang ang dapat tanungin niyo diyan si Eric Trump at si Donald Trump Jr. Di ba? So grabe yan, mga lodi. Si Sisi talaga isa to sa magiging trilyonary Si Sisi, magaling maglaro si Sisi, mga lods Pansin ko lang. Tahimik lang siya pero alam niya yung mga nangyayari, alam niya yung what's going on, parang ganun, no? Naalala ko na naman yung bumagsak yung FTX tsaka yung Luna. Grabe, baka nga isa siya sa mga nasa likod nun isa siya sa mga nasa kung bakit bumagsak yun mga lods May mga issue ganun noon nakasama si Sisi sa nagpabagsak doon, mga lods. Grabe, no? Hanggang siya na lang matira. Ayaw niya rin gusto niya siya yung talagang number 1, mga lods, no? BlackRock CEO says US dollar will be abandoned. Nako na naman si Larry Pink. Larry Pink, CEO of BlackRock, has made some extremely bold comment about USD or US dollar. He says that if the debt payments grow out of control, then the US dollar will turn into monopoly money and eventually be abandoned. Would this pave the way for BTC to take its place, no? Ito nga mga lods, di ba marami naman nagsabi na yung old system, yung old financial system,
parang ilan beses na natin na topic yan, mga idol, no? At kaya nga gumagawa ng rails, no, yung ating bagong financial system, mga lods, no, o yung payment system natin. In the long run, mga lods, talagang mangyayari yan na digital na lahat ng bayaran, no? Wala na siguro meron man mga fiat, yung mga coins ko, hindi ko alam kung siguro in our lifetime, ngayong lifetime natin, hindi pa siguro mangyayari yon. Pero siguro sa mga susunod na 100 years, darating yung panahon na wala ng fiat money. No? Ang bayaran na lang is digital. Imagine, mga idol, kung nag-uumpisa pa lang yung digital money tapos naka-invest ka na. Tapos biglang nangyari yung digital money, malamang yaman ng mga apo-apo mo. Apo mo na lang, hindi na ikaw kasi deads ka na eh. Deads ka na. Malay mo naman, ma-reincarnate ka bilang pa rin, kalahi nyo pa rin. Ikaw, minsan dati na naginip ako ng gano'n, hindi ko makakalimutan yun eh. Na-reincarnate ako na apo ako ni Jeblo. Naging apo ako ni Jeblo, mga lods, no? Ako pa rin yun. So, ibig sabihin, yung pinaghirapan ko, yung yaman na inipon ko, ako pa rin yung nakinabang. Parang ganun. Ang kulit ng pakinabang. Ang kulit ng panaginip na yun eh. Mga idol. Malay nyo, di ba? Hindi na natin alam eh. So, galingan mo na lang mag-ipon, no? Para hindi dumating yung araw na, kunyari, lolo ka na, tatanungin ka ng apo mo, Lolo Jeblo, anong ginagawa yung 2026, 2025 nung dapat nag-invest kayo sa crypto? Yung mga tatay ng classmate ko, huli na nga sila nag-invest pero ang yayaman na nila. Anong ginagawa mo nun? Nag-ML lang ako nun, apo eh. ML Lord ako nun eh. So, ganun, no? So, dapat meron kang invest, mga idol. Ganun, di ba? So, ito, nako, at kilala nyo naman siguro si James Wynn, no? Ilang beses na nasama sa news natin si James Wynn, di ba? Grabe pala yung nangyari kay James Wynn, mga lods, no? Crypto trader James Wynn liquidated 9 times in 2 days on Hyper Liquid. According to Arkham, notorious leverage trader James Wynn is down to his last. Grabe, $720 na lang after being liquidated for 59.8k long BTC. Alam nyo ba kung magkano, kung ba't sumikat si James Wynn? Dahil dito, ayan. James Wynn known for turning 7k, 7k lang mga lodi, $7,000 into $25 million. Ayan yung diyan siya sumikat. Di ba? On Pepe and record, ito in record 1.25 billion Bitcoin long. O di ba? Has been liquidated 9 times in the last 48 hours. Grabe. Sobrang siguro ako dumating sa point na talagang gusto ko talaga mag-trade na ubusin na yung pera ko. Alam niyo yung pakiramdam na parang ganito. So sobrang addict mo mag-trade, wala ka ng strategy. Ang gagawin mo na lang, po-position na lang ako diyan. Position ako diyan. Tapos kunyari meron akong $300, okay? $100 ako dito. Ang liquidation niyan dito, halimbawa, liquidation niyan dito. Ayan. So, ang gagawin mo ngayon, lampas ng liquidation mo, mga onti lang, ipoposition mo rin yung $100 mo. $100 ulit tayo dito. Para pag tinamaan, may position na ulit ako. 'Di ba? So, tapos, kapag tinamaan, position ko ulit yung last $100 ko. So, naka-position yung $300 mo ng tigo $100 every liquidation, mga lodi, ng mga unang trade mo. Now, minsan, makikita mo yan,
Hindi pa tumatama sa liquidation pero malapit na. Ang gagawin mo ngayon, stop loss na. Pak! Position na agad ulit. Pak! Tapos syempre lalayo na yung ano mo. Dito na, bumababa na. Maraming palpak na na kapag kapag nagre-leverage trade ka, pag nagre-revenge trading ka, napakaraming palpak na pwede mong gawin. Mga loads, pag nagtitrade ka, kapag hindi malinaw yung utak mo, kapag yung emosyon mo mataas, mga loads, no? Iniisip mo agad, sobrang baba na nito. Ang gagawin ko, mag-ano pa rin ako dito sa baba. Imposible naman bumaba ng ganito. Pero may kita mo, pang bumababa pa rin. Uy, sobrang baba na nito. Magpo-position ako dito, imposible bumaba pa yan. Tapos bababa na naman, oh my goodness. Ganun. Yeah, so dun yung yung dapat meron tayong yung analysis, mga idol. Pumapasok na dun yun. Kumbaga titignan mo na yung mga history. Nyari kasi depende sa time frame mo, 15 minutes time frame mo, magwa 1 day ka ngayon. Kasi dito wala ka nakikitang support eh. O pag nilayo mo yan, may kita mo ngayon, uy, may ano pala, baka abutin to dito, ganito ganyan. Ganito ganyan, ganun yan. So mag-iisip ka muna, hindi yung bakbakan ng bakbak. Banat ka ng banat at di mo namamalayan, wala ka ng pan-trade. Di ba? Kaya nga sinasabi nila, risk management. Kailangan meron kang stop loss tsaka lock profit. Hindi pwedeng mawala yon. Lalo na yung stop loss, mga idol. Kasi minsan iniisip mo, may stop loss ka ng halimbawa dito, may stop loss ka ng $20 sa stop loss mo. May kita mo nasa $19 tapos medyo umaangat ng konti na ganun. Gagawin mo, ibababa mo pa yung stop loss mo, may gagawin mo 30. Di ba? Tapos bababa ng 20, pak. Uy, kung tinamaan yung 20 ko nun, nabuti, binaba ako ng 30, tapos makaka-recover ng konti. Pero talo ka pa rin nun. Tapos bababa na naman, pak, kaabuti na yung mo. So kung una pa lang, tinamaan yung stop loss mo, tapos naghintay ka ng konti, pwede ka pang makaposisyon ng mas mababa. Diba? Kaya lang, wala ka na eh. Kapag nagre-revenge trade ka na, mga lodi, ibig sabihin, pigilan mo na yung sarili mo pagka ganun. Kailangan mo na magpaawat. Dahil puro maling decision na yung magagawa mo. Siguro ganun yung nangyari dito kay James Wynn. Sobrang niya mag-trade. Iniisip niya, nanalo na ako dati eh. Kumbaga, napanalo ko na to dati, alam ko na to, hindi na ako matalo, pero tuloy-tuloy pa rin yung talo niya. So, yun ang nangyayari. Dahil bumababa yung tinitrade niya, kunyari Bitcoin, bumaba. So, wala. Pero kung MicroStrategy ka, pag bumaba, bili ka pa rin ng bili. Ganon ang sinasabi ni Michael Saylor. Sabi niya, we will buy Bitcoin forever. Michael Saylor confirmed that strategy will continue to buy Bitcoin every quarter. Even though the book losses on its holding have exceed $5 billion. And he says clearly, we will not sell. We will keep buying Bitcoin. The bet has not changed. Even with the volatility and temporary losses. No? So, forever kasi itong bibili ng Bitcoin si Michael Saylor, mga lodi. Kaya nga natatandaan niyo yung sinabi niya dati na kasi wala naman daw siyang pamilya, wala siyang asawa, wala siyang anak. I don't know parang ganun yung pagkakaalam ko eh. So ang gagawin niya sa Bitcoin niya, pag namatay siya automatic mababurn yung Bitcoin niya. So makakadagdag yon sa kung syempre pag na-burn yung malaking hawak niyang Bitcoin, syempre goods yun sa sa Bitcoin, mababawasan yung supply, tataas yung demand. 'Di ba? So, pag namatay daw siya, sunog yung Bitcoin niya, tataas yung demand ng Bitcoin. Ganun yung sinasabi niya, mga idol. Yung laki ng hawak nilang Bitcoin, di ba? Almost 1% na ng supply. Di ba? So, di ko alam o yung sa MicroStrategy pala yung almost 1%. Yung personal niya pala na Bitcoin, yung susunugin niya. Pag namatay daw siya, mga idol. Di ba? Hindi niya lang ibigay sa akin, no? Wala talaga to eh. Parang di tropa to eh. Ayan. Punta na tayo sa favorite natin. Uy, nagagalit na si King Balex Hindi mo raw siya pinapagagawang milyonaryo. Bullish! Naku, puro bullish na lang
XRP ETF inflows continue. The 5 Ripple spot ETF products in the US saw 3.26 million worth of net worth in Tuesday, February 10, per data from Soso Value. Soso Value? Ayan. This is the second consecutive day of positive flows to the products with cumulative net inflows now reaching 1.23 billion dollars, mga idol, no? Sa ETF natin, ha. Ito, another partnership, mga idol, ng Ripple sa Hex Trust, no? Hex Trust, mga idol, no? Ano ba yung Hex Trust? Who takes in the genuine native XRP then issue against it a 1:1 representation to create wrap version to live on different blockchains as a roadmap for 2026. So marami na nagiging partner, mga lodi, no? Yung sabi ko nga sa inyo, kung yung ibang bit crypto, ang huling balita nyo last year pa, nagkaroon ng partnership. Yung Ripple everyday merong ina-announce na partner. Hex Trust, ano pa? Ito pa. Sabi dito, mga lodi, yung Abiba. Big partnership news. European funds on XRP Ledger. Ripple announced a partnership with Abiba Investor, the asset management arm of the British Abiba PLC Group and one of the largest fund managers in Europe to tokenize traditional fund structure on the XRP Ledger. This is Ripple's first partnership with the European asset management firm of this scale to tokenize real-world asset at institutional level. What it means, sabi rito, ano ba ibig sabihin yan, mga idol? Moving traditional funds onto blockchain, faster settlement and lower cost on XRP Ledger o via XRP Ledger. Infrastructure ready for institutional requirements. Direct bridge between traditional European finance and on-chain finance. Abiba manage hundreds of billions of dollars and its entry into XRP Ledger is a clear signal that the infrastructure is now qualified for regulated funds. Magic word, regulated. This is not a pilot. This is a regulated European capital moving on to XRP Ledger. The network is ready for real use, mga lodi, no? Bukas meron na naman yan, mga lodi. Sulaan nyo kung ano. Ayan. Isa pa. Nako. Ito yung sinabi ni Brad, mga lodi. Although, alam ko meron ng trillion company. Hindi ko alam kung sa unicorn kasi pang 9th na sila Pang 9th, okay? There will be a $1 trillion crypto company. I don't doubt that for a second. I think, kasi syempre sa mga partner nila na everyday meron bago. I think Ripple has an opportunity if we do things well in partnership with the overall XRP ecosystem to be that company, mga idol. No? Syempre sabihin ng iba, puro lang kayo partner. Syempre Ripple, RLUSD lang naman talaga yung yung makikinabang dyan, hindi makikinabang ang XRP. Laging sinasabi nila kumbaga hindi raw maapektuhan yung XRP token. So, pakinggan natin to, mga lods, pakinggan lang natin to. I'll say something I said earlier. Like, I think we are still in early days, so I don't think we've seen. Si Brad Garling siya nagsasalita. We're kind of in the entrepreneurial journey. One of the things you kind of talked about is going from 0 to 1, and then 1 to 100, and then beyond. And I think 2025 we went from 0 to 1, and that's manifested by ETFs. It's manifested by, frankly, even the BlackRocks of the world. Larry Fink talking about the opportunity around tokenizing assets on blockchains is profound. It's still very early, but crypto isn't fringe anymore. It's being absorbed into capital markets, into treasury management, into prime brokerage. And, I think institutions are no longer just exploring blockchain just for crypto exposure. It's for settlement efficiency, for cross-border liquidity. And when you underlay all of that with the improving picture around regulatory clarity, you add all those different pieces together, and honestly, Tony, it's a conundrum that you're seeing the crypto markets struggle over the last 3 or 4 months. I'm incredibly optimistic about what's ahead in 2026. I look forward to the reality I just talked through, catching up with the crypto markets and how crypto assets are priced.
Grabe, no? 0 to 1 pa lang pala tayo ng 2025 eh. Nag-uumpisa pa lang tayo, kumbaga. Ganun yung sinabi niya. You haven't seen massive adoption yet, sabi ni Brad. 2025 was just 0 to 1 and 1 to 100 and go to beyond something, sabi, no? I don't think we've seen a massive adoption yet. We are still in early days. According to Brad, 2025 was just going to 0 to 1. If last year was 0 to 1, what happened when we go from 1 to 100 and beyond? That's when a massive adoption starts. Ripple CEO says is incredibly optimistic about what's ahead in 2026. No, ayan ha. Ayun yung mga developers na yung mga nagsasabi niyan, mga idol eh, 'di ba? So kung hindi kayo naniniwala, no, sa inyo yun, mga lodi, no? O, isa pa. Isa pang sasabihin niya. Dami pa lang sinabi niya. Natin to. I think we're going to get it back on track. I'll give it 75% that by the end of April, this is not just back on track, but very close to getting signed. Grabe yun, no? I think we're going to get it back on track. End of April. I'll give it January, 75% February na tayo, diba? that by the end of February, April, March, April, 3 months from now. Oh, hindi, 3 months, no? 3 months na lang. not just back Sa on kalahati track, na rin but tayo very ng close to February, getting so signed. 2.5. I Brad think we're gonna Garlinghouse, get it back on track. CEO. I'll give it 70. Uy. Brad Garlinghouse, CEO, says, I will give it 75% by the end of April. That we are not just back on track, but very close to be signed. Etong sign na to, it's either Clarity Act, April pa. Kailangan masign na to bago matanggal si Trump. Ngayon katapusan ng February. Pero hindi ko alam kung siguro si Jack the Ripper ang iniisip niya rito yung Clarity Act eh. Siguro nga, pero ang iniisip ko dito yung bank eh. Yung sa bangko nila. Yun talaga maging legit na sila, mga lods. Ayun yung sa akin nasa isip ko dito by the end of April. So either way, napaka-bullish niyan, mga lodi, pagdating dyan sa XRP. Hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP. Huwag kayong umasa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coins, mga idol. I'm not a financial advisor. Do your own research. Sabihin ng iba, lagi mo sinasabi, do your own research. Mali ba yun? Mali ba na mag-do your own research kayo? Ganun talaga yun. Na? Parang ano lang yun, sign na bawal tumawid, pero tawid pa rin ang tawid eh. Kaya lagi nga nandun na bawal tumawid eh. Tsaka bawal magtapon ng basurero dito eh. Bawal magtapon ng basurero. So, ayan. Grabe. So, ang overall, mga lodi, napakatindi ni Mr. Beast, mga idol. At yung war between banks of America and crypto companies, mga lodi, sana matapos na yan dahil malapit na raw matanggal si Daddy Trump, no, sa March 1, 50 days from now, mga idol. At syempre, sisi ng Binance na magiging trilyonaryo. At si BlackRock, no, sinasabi natin na yung fiat money o yung US dollar ma-abandon na daw, mga lods, no? Saan tayo papunta pagka ganyan? At syempre, ang malupit, mga idol, na notorious lang, ang lupit eh, no? Notorious leverage trader. Tinawag kang notorious leverage trader, yaman mo na siguro pagka ganyan, dahil mo nang pinatalo. At syempre si Michael Saylor na hindi titigil bumili kahit wala nang halaga, bibili pa rin siya, no? At syempre ang ating mga idol, no, na Ripple Company. Okay? So ayan ayun yung news natin ngayong umaga, mga idol. Pasensya na kayo, hindi tayo nakapag-news kagabi. Mamayang gabi bawi tayo, mga idol. Basa tayo ng comment mamaya. Okay? Yun ang ating news ngayong umaga, mga loads, no? So sana na-enjoy nyo. I-like nyo yung video natin, mga loads. Ayun yung pinakaanin lang eh. Parang gasolina ko yan eh. Minsan kasi tinatamad na ako mag-upload eh. Pero pag nila-like nyo yung video, syempre nag-upload ako. Kasi ibig sabihin gusto nyo yung video. Kahit pa paano, may mga 100 plus na nagla-like ng video ko. Imagine. Maabot tayo ng kulang-kulang 2,000. Minsan 2,000 yung views. Ang like lang 100 plus. Sabihin madaming galit sa akin. Ayan. Kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat sa mga nanonood kahit ewan ko.
Kita-kits sa inyo mga lods. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up mga idol. Gawin natin 40 minutes ha, mga lods ha. Kilala nyo ba tong, alam nyo ba yung anime na yan? Gurren Lagann, ayan, maganda yan. Gurren Lagann, maganda yan mga lodi. 20 plus episode. O yan. Babayu!